benefit packages increase ng PhilHealth. Ating alamin kasama si Dr. Israel Francis A. Pargas, Health Finance Senior Vice President ng PhilHealth. Doc Israel, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Joey and ADG Jonathan. Happy New Year po. Doc, ngayong 2025, ano-ano po yung benefit packages ang magkakaroon ng increase para sa ating mga PhilHealth member? Well, Asik Joey, ito po will be composed of around 9,000 case rate packages na in-increase po natin ng another round of 50%. Kung matatandaan nyo po, noong February of 2024, nag-increase na po tayo ng 30%. And ngayon po, bago natapos ang taon, ay nag-increase po tayo ng another round. This time, 50% naman po sa around 9,000 packages starting January 1 admissions. Yes, Doc. Follow-up po dito sa isyong ito. Ano naman po yung mga karamdaman na bibigyang prioridad nitong benefit package increase ng PhilHealth ngayong taon? Actually, Asek Joey, lahat po halos ng ating benefit packages or yun pong ating case rates ay nag-increase ng 50%. Ang hindi lamang po natin na isama dito ay yun pong mga nirationalize natin or in-increase natin ng hiwalay doon po sa 50%. Katulad po halimbawa, nung pong ating kidney transplantation package na dati po ay 600,000, ngayon po ay aabot siya ng 800 to 2 million benefits package po. Or yung halimbawa po ay para sa ating heart attack, yung acute myocardial infarction, na dati po yung halimbawa ay yung tinatawag na angioplasty, na around 30,000 benefit pesos ang ating package, ngayon po ay aabot na siya sa 530,000 pesos. So meron lamang po tayong mga ilan na in-increase po natin ng hiwalay, and then the rest po would be increased by 50%. Okay. So, Doc, clarification lang po dun sa inyong sagot, no? Practically lahat ng mga sakit na covered ng PhilHealth ay magkakaroon po ng increase ngayong taon na ito. Yes. Tama po kayo dyan, Asek. At yun na nga lamang po, yung iba po ay instead of the 50%, meron pong kakaibang increase yung pong nangyari o ginawa natin sa kanila. So, Doc, nabanggit niyo po yung iba't ibang procedures na saklaw nitong benefit increase. Ano naman po yung maaasahan natin sa outpatient emergency care benefit packages? Yes, ADG, ito pong ating emergency care benefit package, ito po ay bagong benepisyo ng PhilHealth. Dati po kasi ang ating gap, meron tayong primary care, meron tayong inpatient care. Pero yung pong mga pasyente na nadadala sa emergency room, pero hindi na-admit, wala po silang mga benepisyo before. Pero ngayon po, we came out already with an emergency care package na kung saan yung ating mga miyembro na madadala sa emergency room because of pagkakasakit or karamdaman, pero hindi kinakailangang ma-confine, but rather after a few hours of stay ay pauuwiin na po. Yan po ngayon ay atin na rin i-cover at babayadan na rin po natin siya. Okay. So, Doc, regarding naman po dito sa primary health care na sinabi ninyo, meron daw po tayong preventive oral health services under primary care. Ano po yung eligibility at limitations dito sa service na ito? Yes, Asek, yun pong ating primary healthcare is what we call konsulta, na kung saan meron po diyang libreng konsultasyon, meron pong 15 laboratorio na libre ding makukuha, at mayroong 21 drugs na makukuha rin po na libre. Ngayon, in-expand po natin siya at kasama na ngayon yung ating tinatawag na dental healthcare, na kung saan ang serbisyo po na kasama dito would be oral examination, oral prophylaxis, at saka po yung paglalagay ng fluoride. Kung kinakailangan din po ng tinatawag na emergency tooth extraction, kasama rin po siya, at yung pong paglalagay noong tinatawag na streaming. So, ito po ay makukuha sa ating mga accredited consulta providers po
na capable of providing dental services po. So, doon pa lamang po siya ngayon, makukuha natin, pero ito po ay para sa lahat ng ating mga miyembro na mangangailangan ng dental care. Right? Malinaw po yan. Yes. Malinaw, ADG, na bagong benefits itong Yes. ni-roll out ngayon ng PhilHealth. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Israel Francis A. Pargas, Health Finance Senior Vice President ng PhilHealth.